Global Killing, Paggising ng SSS Rank na Talento Kabanata 3. Ang primal betting order para sa bawat baguhang baryo ay isang beses lang lumilitaw. Ang unang tao sa baryo na makakatugon sa mga kondisyon ang maaaring mag-activate nito. Na-activate niya ang taya. Paalala ng sistema kay Su Yuan, ang betting order para sa bawat baryo ay natatangi. Bawat rehiyon ay may 100 pagkakataong gamitin ito. Sa pagkakataong ito, epektibo ang paggamit ng betting #70. May mga limitasyon pa ba sa paggamit? Hindi ba't ito'y isang high-stakes na sugal? Tulad ni na Edward at Amy. Ang pinakamalalakas na individual na tulad nila. Paano sila nang ahas na magsimula ng taya? Kung nabigo sila, hindi ba't natalo na nila ang lahat sa taya? O marahil hindi sila nang ahas na i-activate ito ng mas maaga? O pipiliin nilang protektahan ang sarili nilang mga tao sa baryo? Dahil nagsimula na ang taya, pinili nila ang paraan ng pagtaya. Buti na lang, nagamit ko ito sa tamang oras. Kung hindi, napalampas ko sana ang isang malaking pagkakataon. Piliin ang paraan ng pagtaya, Single Duel Battle Array. Ang Single Duel Betting ay nagpapahintulot sa isang partikular na baguhan na magpatuloy. Ang mga gantimpala at parusa sa pagtaya ni Su Yuan ay tulad ng dati. Sa Battle Array Betting, maaaring pumili ng maraming target bilang kalabang paksayon. Maaari akong mag-imbita ng mga kakampi mula sa aking baryo para sumali sa Battle Array Betting. Mas mataas na antas ng mga gantimpala at parusa. Iniisip ko pa lang kung paano pababagsakin ang lahat ng 20 baryo sa kabilang panig ng sabay-sabay. Dumating na talaga ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gusto kong bigyan ng aral ang mga taong iyon na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Paalala ng Battle Array, ang nagsimula ng taya. Kung mabaygo ang taya, dodoblehin ang parusa. Kung manalo sa taya, dodoblehin ang gantimpala. Pakiusap piliin ang mga baryo para sa kalabang paksayon, Baguhang Baryo BLG. 5. Baguhang Baryo BLG. 446. Baguhang Baryo BLG. 21. Pakiusap piliin ang mga baryo para sa inyong paksayon, Baguhang Baryo BLG. 911. Baguhang Baryo BLG. 34. Baguhang Baryo BLG. 77. Nakumpleto na ang pagpili. Ponawang pang-emergency ng Battle Array, na-activate ni Chinfeng ng Baguhang Baryo BLG. 911 ang betting order. Nagsimula na sa unang pagkakataon ang Battle Array bet. Kung matalo ang panig na tumaya, mababawasan ng 70% ang mga yaman. At lahat ng miyembro ay mawawalan ng 50 puntos sa katangian. Kung ang nanalong panig ay makakakuha ng dinoblehang yaman, lahat ng miyembro ay makakakuha ng 50 puntos sa katangian. Paraan ng pagtaya, ang isang taong pumatay ng mabangis na halimaw ay mag-aambag sa naipong puntos ng koponan. Ang pagpatay sa mabangis na halimaw ay hindi magbibigay ng individual na naipong puntos. Kapag umabot sa 1,000 ang naipong puntos, makakamit ang tagumpay. Ang pagpatay sa level 5 na mabangis na halimaw ay magbibigay ng 1 puntos. Ang pagpatay sa level 6 na mabangis na halimaw ay magbibigay ng 2 puntos. Ang pagpatay sa level 7 na mabangis na halimaw ay magbibigay ng 3 puntos. At iba pa. Ha, Boss Chin. Ang biyaheng ito ay talagang kamangha-mangha. Huwag hayaang makatakas kahit isa sa mga tagabansang dragon na iyon. Ang ating baryo ay mayroon ding level 1 na baguhan. Kung matalo tayo, mauubos ng tuluyan ang ating mga puntos. Natatakot akong ma-eliminate tayo ng Heavenly daw. Si Boss Chin ay makapangyarihan. Sampalin sa mukha ang mga tagabansang dragon. Bansang Y at bansang R na iyon. Ano ang kinatatakutan nyo? Kasama si Boss Chin. Paano tayo matatalo? Ah, tama. Si Boss Chin ay tiyak na may plano para sa isang iglap na tagumpay. Porma sayon ng laban ng asul na koponan, Baguhang Baryo BLG. 5. Baguhang Baryo BLG. 446. Baguhang Baryo BLG. 21. Baguhang Baryo BLG. 32, 8, 832, 114, 314, 5,132, 6,132, 68, 73, 53, 482, 369. Porma sayon ng laban ng pulang koponan, Baguhang Baryo BLG. 911.
Baguhang Baryo BLG. Hindi tinukoy. Baguhang Baryo BLG. 30. Bilang ng porma sayon ng laban ng pulang koponan, 3. Bilang ng porma sayon ng laban ng asul na koponan, 24. Sa panahon ng proseso ng pagtaya, ang mga regional chat functions ay hindi pinaganya para sa parehong porma sayon. Parehong nagsisimula na ngayon ang mga porma sayon. Isang laban ng 3 laban sa 24. Ang ating panig ay may 20th katao na level 5 pataas. Siyam sa level 5, at 2 sa level 6. Dahil nabawasan ng kalahati ang mga yaman. Ina ang lakas ng lahat. Ang mga individual na level 5 at level 6 ay hindi kayang harapin ang mga level 5 na mabangis na halimaw ng mag-isa. Kung hindi nagsagawa ng malaking sugal si Qin Feng para manalo sa laban na ito. Hindi tayo matatalo. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo tayo. Mayroon tayong kabuuang 24 na baryo. Sila ay may 3 lang. Tiyak na gagamitin ni Otani ang dugo para hugasan ang dating kahihiyan. Kung matalo ako, magsesepuko ako. Ito ang inapo ni Jigubi. Pagkalipas ng 10 minuto, opisyal na magsisimula ang taya. Countdown, 10 minuto. Lakas ng tagapagtanggol na Dragon Elephant, depensa dagdag 20, konstitusyon dagdag 5, paglaban sa elemento dagdag 100%. Lakas ng baluting Dragon Elephant, lakas dagdag 30, limitasyon sa stamina dagdag 25, paglaban sa elemento dagdag 100%. Lakas ng lumilipad na Dragon Elephant, depensa dagdag 20, konstitusyon dagdag 5, paglaban sa elemento dagdag 100%. Baluting pandigma na Dragon Elephant, depensa dagdag 11, konstitusyon dagdag 10. Paglaban sa elemento dagdag 100%. Aninong Maninila, agility dagdag 20. Matagumpay na nabuksan ang ball ng kayamanang pilak. Nakuha ang ginseng ng espiritu ng apoy. Matagumpay na nakolekta ang ginseng ng espiritu ng apoy. Paglaban sa apoy dagdag 100%. Umunlad sa panggitna ang talento sa sistema ng apoy. Tunay na hangarin ng apoy. Bagong kagamitan. Ramdam kong lumakas ako ng malaki. Antas 4. Antas siyam, 23.870, 100.000. Talento, paghuhusga ng isip, antas 2, 0-200s. Reputasyon, 20, pinuno ng baguhang baryo. Lakas, 22 dagdag 58, antas di ng pagbabagong anyong berserk. Agility, 263 dagdag 15, antas di ng pagbabagong anyong bilis na berserk. Konstitusyon, 27 dagdag 20, antas di ng pagbabagong anyong konstitusyon na berserk. Paglaban sa lason dagdag 100%. Espiritu, 274, antas di ng pagbabagong anyong kalooban na berserk. Super pandinig, antas E. Super paningin, antas E. Pinahusay na pangamoy, antas E. Talento, sistema ng apoy, tunay na hangarin ng apoy, antas C. Manipulasyon ng lupa, antas D. Manipulasyon ng apoy, antas D. Manipulasyon ng kadiliman, antas D. Talento, lahi, pagsira sa limitasyon, antas B. Walang katapusang gawain. Mata ng tunay na emperador. Mga kasanayan, apoy ng impyerno, 1. Baluting apoy na kristal mestiko, 2. Pagpapagaling sa sarili, 1. Pagpapaamo sa halimaw, 3. Pagtatasa ng lakas sa laban, 28 bituin. Pasado. Ngayon, manghuli tayo ng mga level 5 na mabangis na halimaw. Misyon, alisin ang selyo ng 5 elemento, walang takdang oras. Kolektahin ang puso ng hari lupa. Rekomendasyon, 1. Pumunta sa ilang nakapatagan. Pagkatapos ay sa bundok ng pugad ng langgam. Pagkatapos patayin ang gintong reyna ng langgam. Makukuha mo ang puso ng hari ginto. Paalala sa misyon, ang gintong reyna ng langgam ay isang level 13 na haring halimaw. Inirerekomenda na bumuo ng isang koponan ng 40 level 10 na eksperto. Ano? 40 level 10 na eksperto. Ang lakas ng gintong reyna ng langgam ay doble ng isang normal na hari. Countdown, 5 oras, 29 na minuto, 29 na segundo. Sa pagsasalita nito, ang lason ay isa sa pinakadakilang tagapantay sa kasaysayan ng tao. Gamit ito,
Kayang patayin ng isang mahinang babae ang isang malakas na lalaki. At kayang patayin ng isang tao ang isang buong hukbo ng kaaway. Tinatawag ng ilan ang lason na sandata ng mahihina. Habang naniniwala ang iba na hanggat kaya nitong talunin ang kaaway. Ito ay isang kapaki-pakinabang na sandata. Ang lason mula sa buto ng caster, na kinuha mula sa mga buto ng caster, ay isa sa 10 pinakamapanganib na lason ng halaman. 6,000 beses na mas nakalalason kaysa cyanide. Wala pang 1 gramo ay maaaring makamatay. Ang pinakatanyag na insidente ng pagpatay gamit ang lason ng buto ng caster ay naganap noong 1978. Ginamit ng isang internasyonal na espesyaliya ang isang pellet na puno ng langis ng caster na naglalaman ng lason ng buto ng caster sa isang pampublikong lugar sa London at nagtagumpay. Sa sandaling makita ko ang mga buto ng caster sa ulo ng babaeng ahas. Isang plano ang nabuo sa aking isipan. Matagumpay na nakuha ang lason. 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 Ang lasong ito ay kayang pumatay ng 2 hanggang 300 mabangis na halimaw. Anong kawili-wiling bagay ang maaaring mangyari kung paghahaluin ang kamandag ng ahas at lason ng buto ng caster? Bagay, lason na walang pangalan. Bisa, lubhang nakalalason. Lubhang nakalalason. Kung sana lang ay may isang mabangis na halimaw na dumaan para subukan ang lason. Iyon ay magiging mahusay. Isang level 10 na mabangis na halimaw na dumadaan. Natupad ang hiling ko. Mommy Kwan, halika agad sa mainit na yakap ni Kuya. Isang patak ay kayang agad na lasunin ang isang level 10 na mabangis na halimaw. Ako'y tunay na isang henyo. Gumawa pa tayo ng kaunti. Pagkatapos ay tumulak na patungo sa bundok ng pugad ng langgam para magsimula ng masaker. Pangalan, ugat ng ore. Grado, hindi karaniwan. Isa sa mga base ng yaman ng baguhang baryo. Epekto, maaaring gamitin sa baguhang baryo. Mabuti. Kolektahin. Level 12 na mabangis na halimaw, gintong baluting langgam. Pagtatasa ng lakas sa laban, 16 na bituin. Mga katangian, kaugnayan sa elemento ng lupa. Gintong baluti. Walang takot sa kamatayan. Lubos na proteksyon. Mga talento, pagpapalakas ng lakas, B rank. Pandinig sa metal, F rank. Mga gawain, hindi alam. Matapos pagsamahin ng kanyang pandinig sa metal at kontrol sa lupa, double ang kanyang lakas sa pag-atake. Gayunpaman, kumokonsumo rin ito ng maraming stamina. Bukod dito, ang mga nilalang na ito na may mapurol na ulo ay kilalang matigas ang ulo at walang takot sa kamatayan. Kung hindi matutusok ang kanilang mga utak, hindi sila titigil sa pagpatay sa kanila, susugod sila kahit nahatiin ang kanilang mga katawan. Kahit isang putok ng baril, ay hindi sila mapipigilan. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 naipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Ang index ng enerhiya na ito ay talagang nakakagulo. Kung gumamit ako ng lason, mas magiging episyente ito. Ang langgam na kumakain ng metal ay hindi takot sa lason. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko ito makokontrol sa malawak na lugar. Kailangan kong humanap ng paraan para tipunin sila sa isang lugar. Hoy, kayong mga mabahong langgam, hali kayo at atakihin ninyo ako. Sugod, kahit hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila. Ang makita ang eksenang ito ay nakakapangilabot. Hali kayo at tikman ang bagong gawang lason. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 naipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 naipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 naipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 naipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napakaraming higanteng langgam. Ngunit mga naipong puntos at enerhiya lang. Lubos kong winasak ang kanilang kumpiyansa. Abiso ng sistema, umabot na sa 300 ang iyong naipong puntos. Ayon sa mga patakaran. Sige, huwag mo na akong abalahin dito. Hindi kailangan ng mga paalala. Mga gantimpala lang.
Tiyak na makukuha ko ang mga iyon kung nasa panalong panig ako. Makakakuha ka ng isang drone ng gantimpala na lampas sa kota. Iyon ay isang level 13 na mutated na mabangis na halimaw, general na gintong langgam. Pagtatasa ng lakas sa laban, 23 bituin. Mga katangian, berserk, gintong kagat, hindi namamatay, lubos na proteksyon. Mga talento, pagpapalakas ng lakas, E-rank. Pandinig sa metal, F-rank. Pagpapalakas ng baluti, F-rank. Mga kasanayan, pagguho ng lupa, antas 13. Nag-evolve ito. Hindi makapasok ang lason sa kanilang mga mata. Kaya hindi ito epektibo. Ngayon, ito na lang ang paraan na magagamit ko. Gustong kumalat at tumakas. Masyadong walang muwang. Sa ganyang kakayahan. Kung hindi dahil sa aking, hindi namamatay, na talento. Nataman na sana ako ng 100 beses. Ha, ano? Hindi maganda. Ang commander ng mabangis na halimaw ay hindi lang pinapikit ang mga higanteng langgam kundi naiwasan din ang lason. At naghihiwa-hiwalay sila at gumagalaw sa paligid. Na nagpapahirap sa akin. Alam pa nila kung paano gamitin ang mga batong iyon para ilihis ang aking atensyon. Hindi maganda ang sitwasyon. Kung nabawasan ang pagiging epektibo ng mga ranged attack. Kung gayon, lumipat tayo sa malapitang laban. Kaya, umakyat ang mga higanteng langgam sa bundok para ilihis ang aking pansin. Pagkatapos, gamit ang 3 proteksyon ng lakas ng tagapagtanggol na Dragon Elephant, baluting pandigma na Dragon Elephant, at baluting apoy na Kristal Mastiko, kasama pa ang pagpapagaling sa sarili, ang pagnanais na saktan ako ay isang panaginip lamang. Kung kayo ay walang kakayahan, hayaan ninyong ako ang maging bangungot ninyo. Napatay ang level 12 na langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 na ipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 13 na sundalong langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 9 na naipong puntos. Nakakuha ng 670 puntos ng enerhiya. Anong problema ng mga langgam na ito? Gusto ba nilang mamatay sa pagsubok na ubusin ako? Napatay ang level 12 na manggagawang langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 na ipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 13 na sundalong langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 9 na naipong puntos. Nakakuha ng 670 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 13 na langgam. Nakakuha ng 9 na naipong puntos. Nakakuha ng 670 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 12 na manggagawang langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 8 na ipong puntos. Nakakuha ng 620 puntos ng enerhiya. Napatay ang level 13 na sundalong langgam na kumakain ng metal. Nakakuha ng 9 na naipong puntos. Nakakuha ng 670 puntos ng enerhiya. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan. Ito ang aking katayan. Matagumpay na napatay ang level 13 na mutated na general na gintong langgam. Nakakuha ng 200 puntos ng enerhiya. Matagumpay na napatay ang level 13 na mutated na general na gintong langgam. Nakakuha ng 20 na ipong puntos. Matagumpay na napatay ang level 13 na mutated na general na gintong langgam. Nakakuha ng 3 puntos ng reputasyon. Napakaiingay sa labas. Bakit hindi pa lumalabas ang reyna ng langgam? Ano? Matagumpay na pagpatay. Umabot na sa 800 ang aking personal na naipong puntos. Ang kabuoang naipong puntos ng baryo 911 ay 867. Malapit nang umabot sa 1,000 ang naipong puntos ng mga baryo 34 at 77. Tingnan ko nga kung may mga isdang nakalusot dito para magbigay sa akin ng naipong puntos. Lahat patay na. Mukhang ubos na sila. Mahalumigmig ang hangin. Malambot at buhaghag ang lupa. At may amoy ng tsokolate. Minsan akong nakabasa ng isang libro na kapag nakakaranas ng panganib ang mga langgam, ang mga glandula sa kanilang mga ulo ay maglalabas ng isang sangkap na impormasyon para balaan ang iba. Kasabay ng paglabas ng amoy na parang tsokolate para ipaalam sa ibang miyembro ng langgam. Mukhang handa na sila sa aking pagdating. Ha? Ano ito? Maaari siyang pumanglima sa 5 pinakamalaking peste sa hardin. Napakalakas ng kanyang sigla. Kahit ang pinakamalakas na balentong ay hindi mangangahas na makipag-away sa kanya. Level 13 na haring antas na mabangis na halimaw, gintong reyna ng langgam.
Pagtatasa ng lakas sa laban, 36 na bituin. Mga katangian, kontrol sa isip, D-rank. Manipulasyon sa metal, D-rank. Mga gawain, ugnayan ng sigla. Kontrol sa teritoryo. Sa mga mabangis na halimaw. Mayroong ganito katalinong isa. Kung nahuli ako ng kalahating segundo lang kanina, namatay na sana ako. O kahit papaano ay napilayan. Ha, ano ba to? Kumuha siya ng malaking halaga ng mga pinagtabasan ng bakal mula sa mga katawan ng mga higanteng langgam at pagkatapos ay tinunaw ang mga pinagtabasan ng bakal para gawing baluti. Matalino. Kumuha siya ng malaking halaga ng mga elementong metaliko mula sa ugat ng ore at pagkatapos ay nilagyan ng itim na baluting bakal ang mga higanteng langgam. Tunay na matalino. Mga kalaban na tulad mo. Daan-daan na ang napatay ko sa labas ng kuweba. Kahit na magkakalahi ang mga langgam. Sa harap ng lubos na lakas. Gaano man karami, sila ay mga naipong puntos lamang para sa aking pag-level up. Tikman mo ang inuming espesyal kong inihanda para sa iyo. Sana magustuhan mo. Pagkatapos harapin ang mga alipores na ito. Susunod na ang pagtanggap mo sa iyong kapalaran. Reyna ng langgam. Ha, sa himpapawid. Walang paraan para baguhin ang aking landas. Maaari ko lang harangin. Ano, hindi ganoon kalakas ang puwersa. Maaaring isang ilusyon lang ito. Ha, totoo nga, ang liwanag na iyon ay formic acid, na may napakataas na katangiang nakakasira. Kahit ang pinakamalakas kong depensibong baluting kristal mestiko ay nasira na. Ito ang tunay na nakamamatay na galaw ng reyna ng langgam. Sa kasamaang palad, nakilala mo ako. Ngayon, inaanyayahan kitang mamatay. Pumunta ka at makipag-reunite sa iyong mga nasasakupan sa impyerno. Matagumpay na napatay ang level 13 na haring antas na mabangis na halimaw. Ang gintong reyna ng langgam. Nakakuha ng 6,000 puntos ng enerhiya. Nakakuha ng 4 na puntos ng reputasyon. Nakuha ang bagay ng misyon, puso ng hari metal. Nakuha ang ball na pilak, X1. Hindi masama, hanggang ngayon. Ipinapakita ng mapa ng aking misyon na nakakolekta na ako ng 2 puso. Mataba. Umabot na tayo sa 620 naipong puntos. Kung tama ang kalkulo ko, ang aking baryo BLG, 24 na ay tiyak na may humigit kumulang 600 naipong puntos. Lintik, sa ganito, hindi man lang ako makakapagsapuko kahit gusto ko. Nakakainis na nakakapangati ng ngipin. Tama iyan. Sa pagkakataong ito, lubusan nating pababagsakin ang bansang dragon. Anunsyo ng sistema, sa laban ng pagtaya na ito. Unang nakaabot sa 1,000 puntos ang pulang koponan. Panalo ang pulang koponan. Anunsyo ng sistema, nabigo ang baryo BLG. 5. Lahat ng miyembro sa koponan ay mawawalan ng 50 puntos sa katangian. Nabawasan ng 70% ang mga yaman. Ano? Natalo sa taya ang asul na koponan. Anunsyo ng sistema, ang mga puntos ng katangian ng isang manlalaro mula sa baryo BLG. 4 na ay mas mababa sa 10 at huhusgahan bilang ganap na paralisis. Binti ko, hindi ko may galaw. Tanga, kayo mga taga-bansang dragon. Anunsyo ng sistema, ang mga puntos ng katangian ng isang manlalaro mula sa baguhang baryo, hindi tinukoy na numero, ay nabawasan hanggang negatibo. Sinimulan ng sistema ang paglipol. Ang aking mga puntos ng katangian ay 7 lang. Anunsyo ng sistema, ang mga puntos ng katangian ng isang manlalaro mula sa baguhang baryo, hindi tinukoy na numero, ay nabawasan hanggang negatibo. Sinimulan ng sistema ang paglipol. Ang aking mga puntos ng katangian ay 10. Anong nangyayari, katawan ko, paralisado ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo kami. Anong gagawin natin? Ayokong mamatay. Tulungan niyo ako. Ayokong mamatay. Binti ko. Kayong mga tao, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya to. Bakit niyo pa kasi kinalaban si Qinfeng? Tulungan niyo ako. Tayo, talagang natalo tayo. Ang pagpatay sa iyo ay hindi man lang magdaragdag ng kahit isang naipong puntos. Huwag mo akong abalahin. Kung gusto mong maghiganti para sa reyna ng langgam. Kahit papaano ay lumakas ka muna. Mga katangian. Kahit ang pag-unawa sa wika ay problema para sa iyo. Kasalukuyang kinakalkula ang gantimpala. Pakiusap maghintay. Tama, naalala ko na binanggit ng Heavenly Dawn na kung mananalo sa Battle Arabet. Sa sandali ng mapagpasyang pagpatay. Lahat ay maliligalig.
Titingnan ko muna at tingnan kung ano ang aking nakuha sa pagkakataong ito. Ang 7 ball ng kayamanang pilak na nahulog mula sa pagpatay sa mga langgam at sa reyna ng langgam, kailan ko nakuha ang mga iyon? Level 10 na pala ako. Ang misyon na ito, hindi ko pa ito nakita dati. Antas, 10, 55.400, 230.000. Talento, paghuhusga ng isip, antas 2, 0-200s. Reputasyon, 42, hari ng baguhang baryo. Binabati kita sa pag-abot sa antas 10. Na-unlock ang pampublikong misyon, pinuno ng baryo sa hinaharap. Gantimpala sa misyon, kasulatan ng paghirang sa pinuno ng baryo. Gintong ball ng kayamanan. Ang gantimpala para sa S-rank na misyon na, basagin ang selyo ng 5 elemento, ay isang ball ng kayamanang madilim na ginto. Ang gantimpala sa D-rank na misyon at ang gantimpala sa pagiging una sa pagtatasa ay pareho pala. Tingnan muna natin ang partikular na nilalaman ng misyon. Na-activate ang D-rank na pampublikong misyon, baryo ng kinabukasan. Nilalaman ng misyon, tumungo sa D-rank o E-rank na, lupain ng mga nakalibing na buto, para hanapin ang nawawalang baryo. Tuklasin ang katotohanan ng baryo. Patayin ang masamang espiritu. Gantimpala sa misyon, kasulatan ng paghirang sa pinuno ng baryo, X1. Gintong ball ng kayamanan, X1. Paalala, kailangang umabot sa antas 10 ang mga baguhan at makuha ang titulong Hari ng Baguhang Baryo para maging karapat-dapat sa misyong ito. Paalala, ang nawawalang baryo ay nasa isang lugar sa lupain ng mga nakalibing na buto. Kailangan ng isang kumpletong selyong madilim para makapasok sa tunay na baryo. Bumalik sa pinuno ng baryo at simulan ang pag-unlad ng baguhang baryo. Ang isang baguhang baryo na walang pinuno ng baryo ay mabubuwag. Ang mga baguhan ay magiging mga palaboy. Mawawalan ng proteksyon ng baguhang bahay tuluyan. Sa pamamagitan lamang ng isang pinuno ng baryo maaaring umunlad ng paunti-unti ang isang baguhang baryo. Maaaring pamunuan ng pinuno ng baryo ang mga taga-baryo para itayo ang baryo. Gawin itong isang bayan, isang lungsod, isang teritoryo, isang imperyo, o kahit isang banal na lupain. Lupain ng mga nakalibing na buto. Nawawalang baryo. Malamang ito ang lugar na aksidente kong napasukan kahapon. Tamang-tama, nahanap ko na ang susi para makapasok sa nawawalang baryo. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay ng gabi para makumpleto ang misyon. Ang swerteng ito ay parang nakahanap ng unan kapag inaantok. Mas maganda pa kung mauulit ito ng ilang beses. Nasiguro ko na ang posisyon ng pinuno ng baguhang baryo. Bago pumasok sa lupain ng mga nakalibing na buto, kailangan kong maghanda ng mabuti. Una, uubusin ko ang lahat ng puntos ng katangian na nakuha mula sa Battle Array Bet at sa pag-level up. Ang pakiramdam ng pagiging napakalakas ay tunay na kahanga-hanga. Naidagdag na ang mga puntos ng katangian. Lakas, 463 dagdag 83, tunay na hangarin ng lakas, panimula. Agility, 461 dagdag 15, pagbabagong anyong bilis na Berserk, D-rank. Espiritu, 474, pagbabagong anyong kalooban na Berserk, D-rank. Super Pandinig, E-rank. Pinahusay na paningin, E-rank. Pinahusay na pangamoy, E-rank. Pinahusay na pandama, E-rank. Mga talento, elemento ng apoy tunay na hangarin ng apoy, C-rank. Manipulasyon ng lupa, D-rank. Manipulasyon ng metal, D-rank. Manipulasyon ng kadiliman, D-rank. Pagtatasa ng lakas sa laban, 47 bituin. Ang talentong, pinahusay na pandama, ay nakuha mula sa gintong baluting higanteng langgam. Tanging ang talentong, pinahusay na panlasa, na lang ang hindi pa nakukuha. Ang, pagpapalakas ng lakas, na nakuha mula sa general na gintong langgam. Kasama ang, tunay na hangarin ng lakas, na nakuha pagkatapos mag-level up sa antas D ay nagpataas ng aking lakas ng 5 beses kumpara dati. Pagkatapos makuha ang talentong, manipulasyon ng metal, mula sa reyna ng langgam. Umangat na ito sa D-rank. Maaari ko ring pakapelan ng metalikong baluti sa paligid ko. Nakakapanghinayang lang na ang formic acid na ginawa ng mga sekresyon ng pisyolohikal na istruktura ay hindi makukuha gamit ang extraction function. Bukod pa rito, dahil umangat na ang manipulasyon ng metal, ang pagiging mapaminsala ng kasanayang, tatluhang tallest ng tinik,
na nabuo mula sa manipulasyon ng kalooban, manipulasyon ng lupa, at manipulasyon ng metal, ay umangat na rin. Nawala na ng kalahati ang pagbawas sa stamina. Na magandang balita, kailangan ko pa ring maunawaan ang talentong panlabas na proyection key. Ang tinatawag na panlabas na proyection key ay ang pagpapakapal ng panloob na lakas para maging konkretong key at ilabas ito sa labas para saktan ang mga kaaway. Medyo katulad ng panloob na enerhiya sa mga nobelang martial arts. Maaari ring isalin ang key sa mga sandata para dagdagan ang kanilang pagiging mapaminsala. Ang tatluhang tallest ng tinik at panlabas na proyection key ay kayang harapin ang mga ordinaryong mabangis na halimaw. Masyadong malakas kumonsumo ng stamina ang galaw na ito. Tulad ng apoy ng impyerno, kaya dapat itong gamitin ng bihira. Sa pagkakataong ito, sagana ang ani. Kung gayon, hayaang magsimula ang laro. Buksan ang ball ng kayamanan. Nagpadala sa iyo si Liu Yan ng pribadong mensahe. Si Liu Yan, pangalawa sa Baryo 911. Admin, anong meron? Boss Chin Feng. Mayroon akong isang kawili-wiling bagay na gusto kong ipagpalit sa iyo. Ano ang gusto mo? Gusto kong gamitin ang isang 3-in-1 treasure chest synthesis card para ipagpalit sa dugong pandigmang saber na nakalista sa iyong trading channel. 3-in-1 treasure chest synthesis card, bagay. Ang paggamit ng card na ito ay maaaring pagsamahin ang tatlong mababang gradong ball ng kayamanan para maging isang mataas na gradong ball ng kayamanan. Paalala, ang card na ito ay maaari lamang gamitin para sa mga ball ng kayamanan hanggang sa Dark Gold rank. Ang isang ball ng kayamanang pilak ay may 2% tsansa lamang na magbukas ng B-grade na bagay. Habang ang isang gintong ball ng kayamanan ay may 78% tsansa na magbukas ng B-grade na bagay at 2% tsansa na magbukas ng A-grade na bagay. Kung ikukumpara, mas mahalaga ang isang gintong ball ng kayamanan kaysa 10 ball ng kayamanang pilak. Malamang nakuha niya ang card na ito dahil wala siyang maraming ball ng kayamanan at hindi niya ito magamit. Ngunit marami akong ball ng kayamanan, dumating ang card na ito sa tamang panahon. Boss Chin Feng. Kung gayon, simulan na natin. Binuksan ang gintong ball ng kayamanan. Nakuha ang B-grade na bagay, botes na panghangin. Botes na panghangin, agility dagdag 100, paglaban sa hangin dagdag 50, bilis ng paggalaw dagdag 100%. Paglaban sa apoy dagdag 30%. Paglaban sa tubig dagdag 30%. Binuksan ang gintong ball ng kayamanan. Nakuha ang B-grade na bagay, clan ng anino. Clan ng anino, espirito dagdag 100, kasanayan, kakambal na anino. Kasanayang, kakambal na anino, kumokonsumo ng tiyak na halaga ng espirito para bumuo ng isang kakambal na anino para lumaban kasama mo. Paalala, ang lakas ng kakambal ay kalahati lamang ng lakas ng pangunahing katawan. Ang kasanayang, kakambal na anino, ay nangangailangan ng pag-unawa sa talentong, ika-6 na pandama, panimula, para may ugnay at automatikong mag-equip. Isang B-grade na kasanayan. Nakuha ko talaga. Mayroon pa akong 8 ball ng kayamanang pilak. Kaya maaari akong mag-synthesize ng isa pang gintong ball ng kayamanan. Magpo-post ako ng abiso sa pampublikong channel para tingnan kung makakabili ako ng ilan. Personal na anunsyo, baluting hari ng digmaan, grado 2, kapalit ng card ng pagsasama-sama ng ball ng kayamanan, grado 2. Mga interesadong partido. Pakiusap makipag-ugnayan sa tagapag-anunsyo mula sa Baryo 911 para sa palitan. Personal na anunsyo, clan ng anino, grado 2, kapalit ng card ng pagsasama-sama ng ball ng kayamanan, grado 2. Mga interesadong partido. Pakiusap makipag-ugnayan kay Chin Feng mula sa Baryo 911 para sa palitan. May nag-post ng personal na anunsyo. Naaalala ko na ang mga eksperto lang sa Antas M pataas ang maaaring mag-post ng personal na anunsyo. Kahanga-hanga. Iyan ang ating boss Chin Feng. Ang numero 1 tao sa Baryo 911. Si Chin Feng ba ang nanalo ng 3 laban sa 24 na kontra sa alyansang puwersa ng 8 bansa? Napakalakas. Siyempre, ang ikalawang gabi ng pagpatay ay malapit nang magsimula para sa kanya. Darating na ang mga ulo ng aso. Pagkatapos makuha ang botes, sumirit ang bilis ko. 1 oras lang ang inabot para makarating sa lugar na ito.
Pagdating ko sa lupain ng mga nakalibing na buto, hindi pa lumilitaw ang pasukan sa nawawalang baryo. Nagpapatay ako ng mga halimaw sa malapit para mag-level up. Naging matagumpay ang eksperimento, nakakuha ako ng bagong kasanayan at nakakuha rin ng maraming puntos ng katangian at enerhiya. Level 10 na ako. 27.800, 230.000. Hindi biro ang EXP para sa susunod na antas. Umabot na sa limitasyon ang lakas sa laban sa 49. Kasabay nito, sapat na ang nakuha ko mula sa mga level 10 na mabangis na halimaw. Kulang pa ako sa mga nakuha mula sa mga level 8 at level 9 na mabangis na halimaw. Mukhang kailangan kong paigtingin ang pagkolekta ng mga bangkay ng mga mabangis na halimaw na ito. Narito na. Sa pagkakataong ito, mas elegante ang posture ng paglapag kaysa dati. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka naging napakalakas? May lumang kasabihan ang bansang dragon, ang isang iskolar na nawala ng 3 araw ay dapat tingnan ng may bagong mga mata. Isang araw pa lang, at hindi ka nakatapat ko. Level 10 na mutated na mabangis na halimaw, sundalong patay na apoy ng impyerno. Pagtatasa ng lakas sa laban, 20 bituin. Mga katangian, uhaw sa dugo. Masamang bantay. Pagpapalakas ng kadiliman, B rank. Pagpapalakas ng apoy, B rank. Mga kasanayan, apoy ng impyerno. Nakasisirang kadiliman. Pagsipsip ng sigla, 10% tsansa. Alam kong hindi ka mamamatay. Hindi ko palang natatagpuan ang iyong kahinaan. Ngunit ngayon, natagpuan ko na. Sisirain ko ang iyong ulo at tingnan natin kung paano ka mabubuhay muli. Matagumpay na pagpatay. Nakakuha ng 15 puntos sa kasanayang paghuhusga ng isip. Nakakuha ng 1,000 puntos ng enerhiya. Nahulog ang pira-pirasong selyong madilim. Nakolekta na ang lahat ng 7 pira-pirasong selyong madilim. Maaaring buksan ang daan patungo sa pugad ng demonyo. Patayin ito para linisin ang nahulog na baryo at kumpletuhin ang 10 misyon sa mundo ng Starfall. Ang unang makakagawa nito ay makakatanggap ng isang ball na pilak, 200 puntos ng katangian. Ang nahulog na baryo na unang makakakumpleto ng 10 misyon ay magkakaroon ng 100% pagtaas sa paunang katangian ng mga taga-baryo. Ikaw ang ikapitong baguhang baryo na nag-unlock ng misyon sa mundo ng Starfall. Samantalahin ang oras. Mundo ng Starfall, malamang ito ay tumutukoy sa bilyon-bilyong tao sa aking sariling planeta. Ngayon, 6 na tao na ang nakahanap ng butas na ito. Mukhang marami-raming nakatagong dragon at nakayukong tigre sa mundong ito ng Starfall. Kung hindi ko sasamantalahin ang oras, baka hindi ako makapasok sa top 10. Dahil maraming beses nanalo sa tayaang baryo 911, dumobol ang hirap ng orihinal na misyon. Tumaas din ang lakas sa laban ng mga masasamang espiritu. Dinobol ang mga gantimpala. Paalala, ang baryo 911 ang tanging baryo na may tumaas na hirap. Walang problema.